Apat ang arestado sa operasyon kontra pornografiya ng CIDG at Optical Media Board sa Quiapo, Maynila. Saksi, si Marisol Abdraman, exclusive. Daang-daang CD at DVD na may masiselang video ang nakumpiska ng CIDG kasama ang Optical Media Board sa Quiapo, Maynila. Itong proliferation ng mga materials na ito ay nagkakakontribute sa pagdami ng mga kaso natin ng mga rape dito sa ating bansa. And that is the reason why yung rape ay one of the 8 focus crimes of the PNP. Sa impormasyon na nakuha ng CIDG Manila, dadalhin daw pala sa probinsya itong kanilang mga nakumpiskang mga CD at DVD. Sir, saan in particular po sa mga probinsya? Yes, based sa interview natin, sa mga lugar na hindi pa naabot ng technology. For example, ay itong mga CDs na ito ay pwede nilang ulit-ulitin. Ito yung mga lugar na walang masyadong internet access. Yes. Ikinabahala rin ng CIDG ang ilang material na nagtatampok sa mga menor de edad. Meron din mga skandal ng mga personalidad. I don't know if that is really authentic. Ginagamit yung mga certain personalities like itong mga artist natin or some politician para mas lalong mabindad. 4 ang arestado. Titigil naman po kami doon, ma'am, no? So, hindi ko naman din po alam, ma'am, na bawal yung ganun. Pero alam niyo bawal yun? Magbenta ng mga ganun Hindi mga po eh. Hindi nagulat po kami. Mga request din po ng mga customer. 6 lady lang po. They will be charged for publication of obscene materials under Revised Penal Code 201. They will have a penalty of prison mayor na may pagkakakulong ng from 6 days to 4 years. Nasabat din ang CD copier na kaya mag-reproduce ng 100 CD at DVD sa loob lang ng ilang minuto. Aabot sa 100,000 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang CD at DVD. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdraman ang inyong saksi. Bago sa saksi, isa ang patay sa karambola sa Fairview, Quezon City ngayong gabi. Wasak ang harapang bahagi ng isang pampaserong bus at isang UV Express sa kanto ng Commonwealth at Fairlane Street. 3 motorsiklo rin ang nasangkot sa disgrasya. Sa bisperas ng deadline ng consolidation, inihain sa Korte Suprema ang amended petition na layong ipatigil ang PUB Modernization Program. Marangkada rin kanina ang Day 1 ng 3 araw na tigil pasada. Saksi si Oscar Oida. Maagang ikinasa ng piston ang kanilang mobilisasyon sa iba't ibang parte ng Metro Manila kaninang umaga. Kabilang dyan ang pagtitipon dito sa may Caruncho Avenue sa Pasig. Bilang panimula ng 3 araw na tigil pasada kontra sa jeepney modernization. Bukas na ang itinakdang palugit para sa konsolidasyon. Sinasabi nila na marami nang nagkonsolida. Pero kahit yung mga nagkonsolida, napakarami po niyang angal. Kung papakinggan ninyo ng mga nakaraan, hindi po epektibo yung ginawa ng gobyerno na sa pilitang konsolidasyon. Pero hanggang ngayon, ayaw aminin ito ng gobyerno. Sige sa panghihikayat ang grupo sa mga kapwa nila jeepney drivers na sumama. Pero merong tuloy lang sa biyahe. Papasado lang kami ng 3 ikot. Pag 3 ikot, aalis na po kami. Pwede sana kaso wala nga sa bahay. Basta kami po, sabi ng operator, bibiyahe lang kami. Kasi nakakonsolidate po aming sakyan. Nagsagawa rin ng kilos protesta sa ibang lugar, gaya sa Laguna. Ayon sa LTFRB, di raw naparalisa ang pasada ng jeep ngayong araw. Tila wala pong epekto ang strike. In terms of paralyzation of the public transportation system, with special emphasis po on areas na very strong ang presence ng piston like Divisoria, Sukat, and here in Quezon Avenue and Commonwealth. Kung napansin po ninyo, parang wala naman pong kayo makakita na kakapusan po ng sasakyan. Ganun pa man, inihanda raw nila ang kanilang mga rescue bus sakaling kailanganin. Maghapon din daw nakakalat ang puwersa ng pulisya sakaling may magtangka umanong manggulo. Nanindigan ng LTFRB na hindi na i-extend ang palugit na binigay sa mga hindi pa nagpapakonsolidate. Ngayong hapon, nagsampa sa Korte Suprema ng amended petition ang piston para mapatigil ang PUV Modernization Program.
pwede bang i-TRO muna habang hindi pa nagdesisyon ng Korte Suprema? Kasi pag ma-cancel na ang prangkisa simula bukas, kahit manalo pa kami sa petisyon, may balik mo pa ba yan? Bilang konsiderasyon, sinabi ng LTFRB na tatanggipin nila hanggang bukas kahit yung pinaka-minimum requirements lang. We will give them 6 to 9 months to at least comply with all the documentary requirements. But in the meantime ho, just to show proof na talagang sila po ay sincero po sa kanilang adhikain na sumama sa gobyerno, we will just allow them to have at least the minimal requirements. Petition, yung cooperative po nila, proof na kooperatiba na sila, at saka yung ORCR nila. In the meantime, yan lang ho muna, pwede na po. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. 3 warship ng China namataan kasabay ng balikatan exercises na nagpapatuloy sa West Philippine Sea. Sa silangan naman ng Pilipinas, isang barko ng China ang namataang palipat-lipat ng pwesto at hindi sumasagot sa radio challenge. Saksi sina June Veneracion at Ian Cruz. Sa gunnery exercise na ito sa BRP Davao del Sur, isang lobo na tinatawag na killer tomato ang puntirya ng mga heavy machine gun ng magkakaalyado. Sa laying 1,000 yards, umalingaw rin sa malawak ng West Philippine Sea ang sunod-sunod na putok ng heavy machine guns ng dambuhalang USS Somerset. Sa ikatlong araw na ito ng paglalayag sa West Philippine Sea ay sumama na sa pagsasanay ang landing platform Dock 25 ng Amerika. Nakapagpaputok din ng machine gun ang sumusunod sa amin na BRP Ramon Alcaraz. It is an opportunity for us to test yung ating mga skills ng ating mga personnel at the same time yung ating mga kagamitan and weapons dito sa ating barko. Talagang nakuha natin na matarget yung ating killer tomato kanina. Habang nagaganap itong gunnery exercise sa pagitan ng mga magkakaalyadong Navy, tila nakamasid naman ng ilang warship ng China malapit sa operational box. Dumaan lang sa likod ng BRP Ramon Alcaraz at USS Harper's Ferry ang isang Chinese warship na nasa Dicalio noon sa magkaalyadong Navy. 3 warship ng China ang namataan malapit sa pagsasanay kanina na 30 to 35 nautical miles mula sa pampang ng Quezon, Palawan. Unang nakita kanina ang People's Liberation Army Navy destroyer na Shenzhen na may bow number 167. Bumalik rin ang surveillance ship na may bow number 793 pati na ang isang frigate nila. Nasa 5.8 nautical miles ang distansya ng pinakamalapit na Chinese warship sa aming sinasakyang BRP Davao del Sur. Nagsimulang sumunod ang mga Chinese vessel nang tumawid dito sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at France itong Sabado mula sa Sulu Sea. Never naman tayo na-intimidate as long as we have conducted yung ating exercise na safe. Yun nga, katulad ng sasabi ko, as long as we are safe. Kanina, kumpleto ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Pransya sa kanilang formation habang nagpalipad ng chopper ang USS Somerset para idokumento ang makasaysayang paglalayag. Sa mapa, makikitang katapat halos ng group sail ang Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Kalapit naman ang Ayungin Shoal ang panganiban o Mischief Reef na kontrolado ng China kahit pasok sa ating 200 nautical miles na exclusive economic zone. Kasabay naman ng balikatan exercises itong Huwebes. Namataan 60.9 nautical miles silangan ng Rapu-Rapu Albay, ang Chinese flag na research vessel na Shenkuo. Ayon sa PCG, naglayag ito mula sa Shenzhen Port sa China noong April 13. Dumaan daw itong Itbayat at Basco sa Batanes noong April 22. Saka naglayag patimog hanggang 11 nautical miles mula sa Mapanas, Northern Samar noong April 25. Naglayag ito pa norte hanggang sa marating ang dagat na malapit sa Catanduanes. Alas 6 kagabi, na-monitor ito 78 nautical miles northeast ng Mapanas. Nasa northeast na ito ng gamay Northern Samar kaninang umaga. Bukod sa palipat-lipat ng pwesto sa silangan ng Pilipinas na malayo na sa China, hindi rin ito sumasagot sa radio challenge ng AFP. Ang susunod po nating hakbang ay magpadala ng barko para i-intercept at alamin kung anong ginagawa ng barkong yan within our
exclusive economic zone. Sa gitna ng ganyang pagpasok ng foreign vessels, napapanahon ang turnover ng mga makabagong kagamitan tulad ng unang Mobile Surveillance Radar System ng Philippine Air Force. Ang TPS P-14ME ay bahagi ng 5.5 billion pesos na defense contract ng Pilipinas sa Japan. It adds our scope of domain awareness, particularly in the aerial domain. It adds eyes. Kumbaga nadadagdagan tayo ng mata. Sa oras na pangangailangan, pwedeng ipadala sa iba't ibang panig ng bansa ang radar system. Sa harap ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea, posibleng doon i-deploy itong Mobile Surveillance Radar System ng Philippine Air Force. May kakayahan itong makadetect ng mga eroplano at barko na papasok sa teritoryo ng bansa. It will play a significant role in bolstering the Philippine Air Force's capabilities in maintaining situational awareness in our airspace, ensuring that we maintain a watchful eye on the horizon for potential threats. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion. Ian Cruz ang inyong saksi. Ngayong tag-init, water is life. Lalo kung malamig at malinis gaya na matatagpuan sa isang bukal sa Dipakulaw, Aurora. Perfect din for nature lovers ang tatlong waterfalls sa Virac Catanduanes at White Sand Beach sa Santiago, Ilocos Sur. Narito ang biyaheng saksi ni Jessica Calinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Unang sulyap pa lang, busog na ang mata sa tanawin sa Barangay Dugi-Tuo sa Virac Catanduanes. Berde ang bundok at kakahuyan, sariwa ang hangin, at ubod ng linaw ang tubig sa ilog. Swak para sa mga mahilig sa trekking at pwedeng mag-swimming di lang sa isa o dalawa, kundi tatlong magkakalapit na waterfalls. Sulit ang pagdayo ng mga nature lover kahit medyo pahirapan pa ang pagpunta sa ngayon. Pero plano na ang pagpapaunlad ng turismo doon. Unang-una siyempre yung accessibility. Yun ang pinaka-importante. Makuha natin to para at least yung mga tao, malalagyan natin ng mga daanan. Ang Santiago Cove naman sa Ilocos Sur. Perfect getaway para sa mga hanap ang beach vibe. Saktong thrill ang alok para sa mga gustong mag-jet ski. Pero pwede ring i-relax ang paa sa white sand o magtampisaw sa tubig gamit ang salbabida. Pati fur babies malulugod sa pamamasyal sa tabing dagat. At sa paglubog ng araw, mamangha sa ginintuang tanawin. Kabig naman tayo pa Dipakulaw, Aurora. Tilamsik pa lang ng tubig sa bukal, nakaka-refresh na. Dagsa nga pati mga bata na panatag magtampisaw at kanya-kanyang dive. Malinis at malamig ang tubig na galing umano sa ilalim ng lupa na siya ring pinagmumulan ng water source sa buong bayan ng Dipakulaw. Para sa GMA Integrated News, Jessica Calinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.